Kung halimbawa na yan sinasabi nila na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines sa Joint Circular 2015-1 na dapat meron kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nilang, ay confidential nga ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan, as parang i-desensitize lang yan ng Department of National and Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. O, nakapangitan naman, wala namang sensitive na information on the basis of the program na inattach nila doon. Wala naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na napaka hindi nang dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala eh. So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse me.